Kahit po alam ko na malaki ang mawawala sa akin, nagdesisyon po ako na itigil yung pagtitinda ng dugo. Kasi alam ko po, magagalit po ang Diyos. At sumasampalataya din po ako na mas mayroong magandang hanap buhay na ipapalit ang Diyos sa akin. Kaya nung time na yun po, naging buo po ang desisyon po namin mag-asawa na magpatuloy na po talaga. Hanggang sa nabautismuhan na po kami noong January 17, 2014 po. Kasabay po noon yung pag-uusig. Sa tuwing kami po ay sumasamba ng madaling araw, ang naiiwan lang po talaga sa bahay, yung mga anak po namin, maliliit po noon eh. Iniiwan po namin sila na natutulog. Sinasarado lang po namin yung pinto. Sasamba po kami. Pagdating po namin sa bahay, ang unang-unang bumubugad, ang unang-unang umuusig po talaga sa akin, ang tatay ko po. Sabi ng tatay ko, inuna mo pa yung pagsamba mo, sayang. May mga binta ka na sana, marami na sanang binta. Eh ngayon, yung time na yun, talagang sumasampalataya na po, okay, mas mahalaga yung pagsamba. Sinabi ko sa tatay ko, kung gusto mo tay, magbantay ka dito sa tindahan. Mas marami pa, mas malaki pa ang ipapasok na kita. Kasi inuna ko yung pagsamba eh. Mas mahalaga yun. Gasino lang naman yung nawalang kita doon sa isang oras na ginugol namin sa pagsamba. Sa pakiusap ko naman, na magandang pakiusap, na isasama ko rin po sila, yung tatay ko po at nanay ko sa pagsamba. Ang ginagawa ko po, binibilan ko ng damit yung magulang ko, yung bagong damit. Isama ko lang. Hindi po talaga tumigil. Minsan po, pinanghihinaan din talaga ako ng loob. Kasi ang totoo po, 7 taon po eh. 7 taon bago ko po sila naakay ng tuluyan. Sa awa po ng Diyos at sa tulong niya, nabautismuhan po yung nanay ko at yung kapatid ko pong babae. Dito po sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ngayon po, ngayong kasalukuyan na to, yung kapatid ko po na teacher, tsaka yung asawa niya, yun na naman po ang kasalukuyang nasa proseso po ng pag-anig. Doon ko po napatunayan na kailangan mo lang talaga maghintay. Kailangan mo lang talaga magtiyaga. Doon ko napatunayan na ang Diyos nakikinig sa mga panalangin. Huwag lang panghinaan ng loob. Sa ngayon po, ako po ay pangatlong Pangulong Diakono po dito sa amin pong lokal. Ang asawa ko naman po ay Pangulong Kalihim po dito po sa lokal ng Oco. At ang mga anak ko naman po, yung anak ko pong babae, organista po sa amin pong lokal. Tsaka yung dalawa ko pong anak na lalaki at babae, ay mang-awit po sila. May tungkulin din po sila sa pananalapi. At yung panganay ko pong lalaki, lumusong din po siya sa banal na ministeryo. Talagang masayang-masaya po sa pakiramdam. Salamat po sa Panginoong Diyos sapagkat binago niya ang aming buhay. Ngayon, payapa na kaming nakapaglilingkod. Nangangako po kami na magpapatuloy kami sa pagsunod sa mga utos niya at sa mga aral niya na nakasulat po sa Biblia.